alamin natin, sino kayang tinutukoy, kapatid na Gerson, na mga namatay na yung kanilang kamatayan ay pakinabang dahil sa nang nabubuhay sila sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin sa Roma, sa 8 at ang talata po ay 1, ganito nakasulat. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Tiniyak po sa atin ng Biblia na ang mga nakay Kristo ang magkakaroon po ng mapalad na kamatayan. Kasi, sapagkat ang sabi po ng Biblia, ngayoy wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya kailangan pala na ang tao, matyak niya na bago siya abutan ng kamatayan, di ba? Dapat nakay Kristo siya. Opo. Ang mga nakay Kristo po, tiniyak ng Biblia na wala ng anumang hatol. Baka naman nasabihin ng iba, kami ay mga kay Kristo kasi kami ang mga sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang pansariling tagapagligtas. Kaya itanong natin sa Biblia, sino ba ang ipinakikilala o itinuturo ng Biblia na mga tunay na nakay Kristo na tiyak na wala ng anumang hatol o nakatitiyak ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo, mga mahal po namin taga-subaybay dito po sa Mateo, sa 16 at ang talata po ay 18, ganito po mismo ang pahayag ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napansin po ninyo, ayon mismo sa Panginoong Hesukristo, ang kanya ay yung iglesia na kanya pong itinayo. Kaya nga, ang sabi pa po niya, hindi makapananaig rito kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. At ang nangako nga ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pinangakuan niya ang kanyang iglesia. Kaya ang iglesyang tinutukoy, walang iba po kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya mapalad po ang sino mang kaanib sa iglesia ni Kristo na datnan ng kamatayan, na nasa loob ng tunay na iglesia, kasi wala nang anumang hatol sa makatwidbagay na katitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom.